Itong ating buhay sa sanglibutang ito, malaki masyado ang percentage ng impluensya galing sa langit. Unang-una ang naglalang sa lupa, tagalangit. Ang naglalang sa tao, tagalangit. So hindi natin pwedeng i-disregard yung nasa langit. Pag siya ang maghahayag sa atin ng kanyang kapahayagan, wag natin siyang i-disregard. Mahalaga yan. Praise the Lord. Yan yung maghahatid sa atin. Either, pag tayo'y nakinig sa Kanya at naging faithful, maangkin natin ang Kanyang mga pangako, eternal at temporal. At ang mga pangako na yan, walang masama. Mabuti lahat yan. Good promises of God. Pero kung ayaw naman nating makinig sa Kanya at susuway tayo sa Kanya, ang pangako niya na masama ay mangyayari sa atin. Sa ating kaluluwa, sa walang hanggang kapahamakan sa impyerno, at ang buhay natin dito sa mundo ay maging magulo, masalimuot, walang kapayapaan, magulo ang buhay. So, tandaan natin, mabuti man, masama man, galing sa langit ang impluensya dito sa buhay natin. Kaya pumili na tayo ngayon. Saan tayo magpa-impluensya galing sa langit? Ano pala yung masama na impluensya galing sa langit? Si Lucifer, taga-langit man yun. Binagsak dito sa lupa, naghatid ng malaking impluensya sa buhay ng tao. Si Jesus, taga-langit man yun. Bumaba dito, nagpakatawan tao, nagbigay sa atin ng malaking impluensya. Pumili na tayo saan dito sa dalawa. Praise the Lord! Hindi pwede magpili. Neutral it cannot be. Mag-drive ka ng motor, mag-drive ka ng sasakyan, naka-neutral, hindi yan uusad. Di ka makarating sa gusto mong marating. Kaya mag-decide ang lahat sa mga bagay na galing sa langit. Remember, ang nagawa sa atin taga-langit. Ang ating mukha galing sa langit, itong ating image. Itong ating kaluluwa galing din sa langit. So, hindi natin pwedeng i-disregard ang katotohanan na mula sa langit. Ano ang dalawang malaking impluensya na galing sa langit dito sa mundo? Basahin natin. Romans 5:19. Praise the Lord. For us by one man's disobedience, many were made sinners. So, by the obedience of one, shall many be made righteous. Okay. So, dalawang tao ang nahayag dito. Si Adam at ang ating Panginoong Hesukristo. Si Adam, naniwala doon sa galing sa langit na binagsak dito sa lupa, na nagbigay o nagdaya sa kanyang asawa na si Eva. So, nagkasala sila. At dahil dyan, lahat ng binhi, bunga nila, gano'n na rin, makasalanan. Nag-domino effect. Ngayon, ito si Lord Jesus Christ galing din sa langit. Nagpakatawang tao through a virgin, purposely, para siya ang magpapakita ng obedience sa Diyos, para tayo impluensyahin, para tayo pasunurin, para tayo pakitaan ng ehemplo na karapat-dapat lang nating sundin. Magpili tayo ngayon sa buhay natin. Huwag tayong pabagal-bagal, wala ba yung excuse mangyari? Alam mo, minsan magpunta ako ng mga establishment, kahit ano, sakay ka ng barko, kain ka ng Jollibee, kain ka ng restaurant, may nakalagay doon na notice.
watch for your own things. Bantayan ninyo ang inyong sariling valuable things. Pag mawala yan, we are not responsible. This company, this establishment we're in, you are in this establishment. Pag mawala yung things mo, we are not responsible, we are not liable. It is your own risk. So, ikaw na makabasa niyan, ingatan mo na yung valuable things mo kasi anytime mawala yan, you cannot ask the company to refund. Ikaw ngayon ang malulugi. Ganon din sa kaligtasan natin. Kayo dyan na nakikinig sa Word of God, pag hindi kayo sumunod sa pinakita ni Kristo na obedience, hindi ako responsible pag maimpyerno kayo. Hindi ako liable pag naimpyerno kayo. As long sinabi ko na sa inyo ang katotohanan. Ako naman as a pastor, pag ako naman ay gagawa ng kasalanan sa harapan ng Diyos, ang membro ko hindi liable, hindi responsible sa aking ikakapahamak. Kaya tayong lahat, both sides, let us take the responsibility of our own good para sa ating kaligtasan. So, dalawa ang malaking bagay na naghatid ng impluwensya sa mundong ito, pareho galing sa langit. Kaya this is a very significant message na hinatid sa mundong ito. Hindi natin pwedeng i-disregard yan. Yan ang totoo. Yan ang realidad. Pag i-disregard mo yan, 100% lulukuhin ka ng demonyo. Mawala ka sa kaligtasan. Mapahamak ka talaga. So, kailangan talaga natin itong dalawa. Tingnan natin sila ng maigi. So, ano ang purpose ni Lucifer? Galing sa langit, nag-disobey siya sa Diyos. Binagsak dito sa sanglibutang ito, itutulak niya ang tao. Siya yung naghatid ng impluwensya ng kasalanan. At si Jesus naman, gustong hintuan ito. Gustong putulin ito para hindi tayo mapahamak tuloy-tuloy. Basahin natin yan. 1 John 3:8. Praise the Lord. He that committeth sin is of the devil, for the devil sinneth from the beginning. For this purpose the Son of God was manifested, that he might destroy the works of the devil. Ayan. Sino gumagawa ng kasalanan ay sa dyablo. Dahil ang dyablo gumawa ng kasalanan sa pasimula. Saan ba nagsimula? Sa langit. Yung rebellion niya doon. Gusto niyang nakawin ang trono ng Diyos. Gusto niyang pababain ang Diyos. Ninakaw niya ang loyalty ng mga angels. Ang loyalty ng mga angels sa Diyos, gusto niyang nakawin. So nagrebelde siya. Doon nagsimula ang kasalanan sa langit. Binagsak dito sa lupa para ang kasalanan doon hindi na mag-contaminate. Ganon ang Diyos. He can protect His own kingdom. Praise the Lord. So sila reserved na sa walang hanggang kapahamakan. Tandaan niyo yan. Pag tayo ay hindi naging obedient sa example ni Jesus Christ, na siya lang ang nag-iisang tanging galing sa langit, na gustong mag-break sa sinimulan ni Satanas, sinigundahan ni Adam, gusto niya ito i-break. Pag hindi tayo naging focus sa ating Panginoong Hesukristo, sigurado yan, madideceive tayo ng dyablo. Kaya nga sabi nga ni Jesus, siya lang ang way, siya lang katotohanan, siya lang ang buhay na walang hanggan, walang sinuman ang makakarating sa kaharian ng Diyos, kundi siya lang, wala nang iba. Kaya, focus tayo dyan kay Jesus Christ. Take the responsibility of your own
goodness and benefit from your Creator. Praise the Lord. Akuin mo yung responsibilidad niyan. Take it. Huwag mong iwaldas ang buhay mo na nag-iisa lang. Minsan ka lang mamatay. Isa lang ang kaluluwa mo. Wala kang kaduplicate. Ingatan mo yan. Huwag mong isugal yan. Do not gamble it. No, do not. Tingnan mo yung rich man dito na impyerno. Na hilimbawa ni Lord Jesus Christ. Di ba wala na siyang doon? Favor doon. Dito ang laki-laki ng favor natin. Let us grab it. Let us use it. Yun ang gusto ng Diyos sa buhay natin. Kaya, ang nagsimula ng kasalanan, si Satanas. Ang maniniwala sa deception ni Satanas, magkakasala. So, kang Satanas ka. Kantaning ka. Sa purpose na ito, si Jesus nagpakatawang tao. Galing din siya sa langit. Naghayag siya sa kanyang sarili, nagpakatawang tao. Ang purpose ni Kristo, i-destroy niya ang work of the devil sa buhay ng tao. I-destroy niya. Paano niya i-destroy? Ihayag niya ang katotohanan na sinungaling si Satanas. Pag kay Satanas kayo maniwala, maimpirno kayo. Hinayag na yan ni Jesus Christ. Kay Satanas, walang katotohanan sa kanya, puro kasinungalingan. Hindi nagkulang si Jesus, nagbisto sa katotohanan kung ano meron dyan sa dyablo. Nasa tao na lang yan kung maniwala ka kay Kristo, aalis ka. Sa pagpaniwala kay Satanas, hintuan mo na yung pagkagawa mo ng kasalanan, paglapastangan sa salita ng Diyos. Pero kung naniwala ka kay dyablo, nasabihin niya sa iyo, huwag kang maniwala kung magkasala ka, may impyerno ka. Pag doon ka naniwala, sige ka lang gawa ng kasalanan. O di tingnan mo na tuloy kapahamakan ni Adam at saka ni Eva. They were driven out to take the tree of life. The privilege of their Creator to live eternally in His kingdom is being cut off. At ihalo sila kay Satanas doon sa impyerno. Ganon how serious the matter pertaining the message from heaven. At ang Diyos lang maghayag dito ng katotohanan sa atin. Kaya makinig ng husto. Nobody will take the responsibility of your kapahamakan. Ikaw yan. Huwag mo ipanakaw yan. Huwag mo yan pabayaan. Nobody can redeem you. After all, ang kapahamakan nandyan na sa iyo. Kaya importante masyado ito. So gusto i-destroy ni Jesus yung work of the devil by revealing the truth that you are a sinner, by revealing the truth that you are bound to the second death, so that you might have the chance to repent. Yung inawit natin kanina, great is your faithfulness. They are new every morning. Walang evening doon. Evening, that is indication of death. Morning, that is an indication of life. Habang may life ang tao, he can renew every morning. Even 1,000,000 times. Pero kung patay ka na, wala na. He cannot renew His mercy, His faithfulness. Maikli lang yung buhay natin. Ano palang i-allocate mo na buhay, na banal, na matuwid, na maiksi lang yung buhay natin. Start it now. Praise the Lord! Simulan mo na ngayon kung hindi ka pa nagsimula. Kung nagda-doubt ka pa sa buhay mo, simulan mo na ngayon kung ang buhay mo para kang pendulum. Ano yung pendulum? Pak, 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 pak. Walang steadiness, walang firmness, walang steadfastness. Movable. Pag yan ang buhay mo, sabihin ko po sa inyo, napakalaking percentage ang kapahamakan mo.
Tingnan mo yung pinakita sa akin na picture ni Pastor Alan. Pastor Alan is now in Baganga. Napaalam siya sa akin, Pastor Chit, punta ako ng Baganga kasi yung aking pamangkin nabangga sa Baganga. What is the story behind? Bakit nabangga siya? Nagmotor siya, nabangga niya yung malaking truck. Parang fire truck ata. Ano pa lang nangyari? Lasing siya? Hindi. Ganito yan. Nag-date sila ng kanyang asawa. Asawa ha? Nag-date sila sa asawa, legal wife. Nag-date sila sa asawa, nag-argue sila doon sa kainan. Sa pag-argue nila doon sa kainan, siguro nainis yung asawa, siya rin nainis. Nagtaas yung boses nila doon, nag-awayan sila, wala mang kalmutan nangyari, wala mang suntukan, pero sigawan siguro. Umalis yung asawa, sumakay nag-commute, umuwi sa bahay. Dalawa sila pumunta doon, sakay ng motor, iniwanan niya yung husband niya dahil nagkaano na nga sila eh. Sa galit ng husband, nagparorot og motor. Walang control sa galit. Sinakyan na ng demonyo. Pagsakay ng demonyo, hinarbest ni Satanas. Salpok doon sa... Yan ang mahirap pag wala kang aplikasyon sa Word of God. Pagpasukan ka ng bakokang, harvestin ka ni Satanas, wala ka talaga. Kaya mag-ingat tayo. Kung meron mang pinaka-violente si Satanas, pagpasukan ka ng diablo at harvestin ka, wala ka na. Out of control ka na. Kaya mas mabuti pa mag-focus tayo kay Jesus kasi siya yung makabreak sa gawa ng diablo para ipahamak ka. Praise the Lord. Tingin ko sa picture, nako, labas sa mata. Wala na. Yung forma ng tao, hindi na madrawing. Bali-bali na. Dead on the spot. Ganon. Huwag niyong hayaan si Satanas, sarbisin ka, ayaw mong magsinsiro sa Word of God. Delikado yan. Kaya lahat ng mga anak ng Diyos, kayo na mga nag-live-in, wala pa kayong kasal, kasalanan yan. Fornication yan, wala pa kayong kasal, nag-live-in kayo. So, habang may morning pa, buhay pa kayo, wala pang nangyaring evening, ayusin nyo na yung kasal ninyo. Kasi yung mercy ng Diyos, nandiyan pa eh. He can renew. Praise the Lord. Magminyo mo. Magmahalan kayo sa isa't isa, magpakasal na kayo. Habang di pa na-expire yung license ko, tsaka authorize ako ni Jesus Christ, magkasal. Schedulean nyo na. Huwag na kayo mag-isip na mag-grandi-grandi pa. Huwag na. Mag-order lang kayo dyan ng isang nigo na pansit. Okay na yan, oy. Di ba? Oh. Ayunahin mo yung grandi na kasal, pagtapos, sige, away, bulag. Basta importante masettle yung problema ninyo. Kayo naman ang mga mag-uyab, ay mo mag-commit of fornication, ma-impirno mo, anak. Impirno yung ka, anak. Ay kaya na di ka ma-impirno. Wa mo kabalon sa kamatuoran, fornication, you are bound to hell. Dili mo na mapugngay magpakasal mo. Minyo. To abstain and to avoid fornication. If you cannot avoid it, minyo mo. O di mo maimpirno. Di pa mo ready, kay di pa mo, ay mo dulog-dulog. Ay mo tupad-tupad, ay mo close-close, kay mo ignite yun na. Avoid all manner that will bring you to hell. Kaso si Satanas, ginaneutralize niya sa utak ng tao. Okay lang yan. No, hindi yan okay. Walang approval yan ng Diyos dito sa Bible. Impierno yan.
Kaya ang gusto ni Jesus, ihayag ang katotohanan. At yung katotohanan, pagtibayin natin sa buhay natin. Hindi kayang katotohanan, way ngipon, ang katotohanan, way effect. Sinong gumawa niyan? Tingnan mo yung katotohanan ng Diyos. Pag kinain niyo yan, mamamatay kayo. Ginawa ni Satanas, winala niya ng effect, winala niya ng lakas, winala niya ng power, ng ngipin. Hindi kayo mamamatay. Naniwala naman sila doon. Tingnan mo, what is the consequence? Eternal destruction. Huwag nating isi-isihin yung galing sa langit na mensahe. Hindi ka hindi ka maka-escape niyan. Paparusahan ka talaga niyan. Sino nagsabi hindi ka parusahan pag nilabag mo yan? Parusahan ka talaga. Kaya nga si Jesus pumunta dito, pinakita niyang obedience. Because that is the only way for us. Maligtas. Because the disobedience influenced by Satan, that is bound to hell. Obedience influenced by God from heaven through Jesus Christ, that is eternal life. Liwanagin na natin ang lahat. Huwag natin gawin ang lahat na malabo. So, tingnan mo si Lord Jesus Christ. May kausap siya dito. Mga bright people. Mga bright people kuno. Yung pala, yung pagka-bright nila, impluensyado ni Satanas. Number 1 sinungaling. Ayaw pang mag-angkin ng kanilang kamalian. Ayaw pang mag-angkin ng kanilang kasalanan. Gusto pa nila ipalabas. Ligtas daw sila. Hindi mo pwedeng dayain ng Diyos. Tingnan mo, basahin natin ito. John 8:38. Praise the Lord. I speak that which I have seen with my Father, and you do that which you have seen with your father. Ayan. Dito natin makikita, this is the saying of Jesus. Si Jesus galing sa langit, He is speaking. Ano ang nakikita niya sa Ama, sa langit? So Jesus came from heaven, and He is speaking what He sees in the Father. So ang Diyos, which is the Father, si Jesus Christ, the Son of God, nandito sa sanglibutang ito, anong nakikita niya doon sa Ama, yan ang sinasabi niya. Yan ang sinasabi niya. Katotohanan, walang kasinungalingan. Tapos sa kabilang bahagi, sa mga kausap niya, anong sinabi niya doon? You do that which you have seen with your Father. Now, sino yung Father na sabi ni Jesus sa kanila, kayo naman, gumagawa kayo sa Ama ninyo. Pero yung Ama na yan, nire-refer yan ni Jesus, hindi doon sa langit. Sino pala? Basahin natin. Sino yung Ama nila? John 8:44. Praise the Lord. Ye are of your father the devil, and the lust of your father you will do. He was a murderer from the beginning, and abode not in the truth, because there is no truth in him. When he speaketh a lie, he speaketh of his own, for he is a liar and the father of it. Yeah. So Jesus Christ is telling them the truth. Minsan, the truth is so hurting. Sometimes untruth, it's embarrassing. Sometimes untruth, it is humiliating. Sometimes the truth, it hurts. But truth is always truth. Praise the Lord. You cannot change that. Sabi ni Jesus, ye are of your father the devil, and the lust of your father ye will do. He was a murderer from the beginning, and abide not in the truth, because he departed from God. Di siya nag-abide. Because there is no truth in him. If you are apart from God, there is no truth in you. Tandaan natin yan. Pag hininaan natin ang ating paniwala at impluensya at pagsunod sa Diyos, we are departing from Him.
If we are being departed from God, there is no truth in us. Ganun kay Satanas. Walang katotohanan sa kanya. Hindi siya nag-abide sa truth, sa Diyos. So the life without God, you will be speaking a lie. Magsasalita ka ng sinungaling. He speak of his own. Sasalita ka na lang ng sarili mong version. Sasalita ka na lang ng sarili mong interpretasyon. Sasalita ka na lang ng sarili mong imagination. But that will not prevail. Hindi yan magpiprevail. The truth always will prevail. Pag sinabi ng Diyos, gagawin nyo ito, maimpirno kayo, yun ang mag-prevail. Pero kung meron kang sariling words, meron kang sariling interpretation, tayuan mo yan, hindi yan ang magwawagi. Kawawa ka. Madideceive ka. He speaketh of his own. He is a liar. And the father of it, see, si Satanas, ama ng kasinungalingan. Alam mo itong mga taong ito, hayagan na ni Jesus. Prangka na. Wala nang tinago si Jesus sa kanila. Hindi na nag-speak ng parable si Jesus sa kanila. Baka sisihin pa siya ng mga taong ito. Ganon din tayo. Hindi na nagpaparabol ang Diyos sa atin. Klaro na. Para hindi tayo masisi. Hindi siya masisi ng ninuman. Wala nang excuse kasi. Alam mo habang ginakausap sila ni Jesus Christ, na talagang itong mga taong ito, ang ama nila, ang dyablo, hindi ang Diyos. Kahit anong ginawa ni Jesus, sila pa rin ang magaling mag-reasoning. Hindi sila mag-angkin, hindi sila mag-acknowledge. Basahin natin, John 8:41. Praise the Lord. Ye do the deeds of your father. Then said they to him, We be not born of fornication. We have one Father, even God. They will not acknowledge. Hindi sila mag-humble. Hindi sila mag-acknowledge na ama nila ang dyablo at ang ginagawa nila, yung ama nila, ang dyablo. Ayaw nila. Sabi ni Jesus, ginagawa ninyo ang mga gawa ng iyong ama. Eh, siyempre, sinabihan na sila ni Jesus, yung ama na dyablo, na sinungaling. Anong sagot nila? Then said they to him, We be not born of fornication. Hindi kami bunga ng pakikhilawas. We are children of legal. We are children of Abraham in his wife Sarah. We have one Father, even God. Ayaw nilang acknowledge na yung ama nila si Taning, kundi gusto nilang ipalabas pa rin. Ang Diyos pa rin ang ama nila. Yan ang mahirap. Sinasaway na sila ng Diyos, sinasabihan na sila ng katotohanan, ayaw pa rin mag-humble. Ayaw pa rin. Ayaw pa rin. Ngayon, dahil mga tuwiran man talaga sila, na ang ama nila ang Diyos. Sinasabihan na sila ni Jesus Christ, hindi. Ang ama ninyo si Taning, si Satanas, na sinungaling. Bakit nasabi yan ni Lord Jesus? Ano ngayon ang pinaka-sagot ni Jesus sa reasoning nila na hindi daw si Satanas ang ama nila, kundi daw yung Diyos? Ano ngayon ang sinabi ni Jesus sa kanila para ipamumuka sa kanila? Basahin natin. John 8:42. Praise the Lord. Jesus said unto them, If God were your Father, you would love me, for I proceeded forth and came from God. Neither came I of myself, but He sent me. Tingnan mo. Kung ang ama ninyo ay ang Diyos, dapat ibigin nyo ako. Dapat paniwalaan nyo ako. Galing ako sa Kanya. Pinadala niya ako to save you. Di ba? I came from my Father in heaven. If God
would be your father, you ought to love me. Because I came from him and I am speaking of him. I'm not speaking of my own. Hindi ako nagsasalita sa sarili ko. So gusto ngayon palabasin ni Satanas. Dahil alam ni Satanas, gigibain ni Jesus Christ ang gawa niya. Therefore, gumawa si Satanas to make them blind pertaining Jesus Christ. Because it is only Jesus can destroy the works of Satan. So yung mga nabiktima ngayon ni Satanas, gusto niyang palabasin. Si Jesus hindi totoo. Si Jesus impostor. Si Jesus tao lang na gusto magpaka-Diyos. Si Jesus mayroong sanib na Beelzebub. Si Jesus masamang tao. Lahat na. Tingnan mo, di ba? Sila yung nagpapako kay Jesus Christ. Sinampal-sampal nila. No? Di ba? Dahil alam ni Satanas, he is the only one that can destroy the work of Satan sa buhay ng tao. Anong work of Satan sa buhay ng tao? Sin, transgressing the law, the commandments of God, disobedience to the word of God equals impyerno, second death. Yan, yung gawa ng dyablo sa buhay natin. Tanungin mo sarili mo, meron bang gawa si Satanas sa buhay ko? Yung sarili mo ba? May gawa ba si Satanas sa buhay ko? Disobedience to the word of God. Pag may gawa pa si Satanas sa buhay mo, huwag mong hayaan yan. Come to Jesus and let Jesus destroy it. Praise the Lord. Hindi gay. Linuluko ka pa. Hanggang ngayon, maluluko ka pa ni Satanas. Hanggang ngayon. Nandiyan ka pa ngayon sa kasnilingan ni Satanas. Kaya prangkahan na yung sinabi ni Jesus sa kanila. Ayaw pa rin nilang magising. Ayaw pa rin nila. Hanggang nag-ascend na lang si Jesus doon sa cross o sa langit after He was resurrected. 40 days and 40 nights after He ascended up into heaven. Na-meet pa rin ng mga disciples yung dyablo na yan. Gusto ng dyablo i-pervert ang truth of God. Yun ang ni Satanas sa expertise eh. He used to twist the truth of God into a lie. Gusto ni Satanas yung judgment, righteous judgment of God. Wawalan niya ng power. Parang tao hindi na matakot mag-disobey sa Diyos. Wala ng power sa isip nila, sa utak nila. Pero pasalitain natin si Jesus. Prangka. Anong prangka? Maliban na prangka, totoo. Maraming magsasabi sa akin, Lord, Lord, ganito, ganito. Pero sabihin ko sa kanila, I do not know you, you workers of iniquity. Depart from me. Sino yun? Yung naniwala kay Satanas, na hindi ka maimpirno kahit gagawa ka ng kasalanan. O di anong nangyari ngayon sa kanila? Nagbigay na ng warning si Jesus. Huwag mag-isi-isi. Kailangan faithful ka. Makita ng Diyos. Obedient ka. Pag obedient ka sa Word of God, wala kang nilalapastanganan, maliit man o malaki. Pag obedient ka dyan, si Kristo ang pinili mo. Pag si Kristo ang pinili mo, 100% ligtas ka. 100% yan. 100%. Siya lang ang daan, wala ng iba. Pero kung hindi tumutugma yung buhay mo kay Kristo Jesus, half lie, half truth, huwag ka nang umasang maligtas ka pa. Yan ang nangyari sa mga people nung unang panahon. Kaya, mag-ingat po ang bawat isa. Tingnan mo ha, na-encounter ng mga alagad ng Diyos ang ganitong klaseng spirito ng dyablo. Ano yun? Basa. Acts 13 verse 10. Praise the Lord. And said,
O full of all subtlety and all mischief, thou child of the devil, thou enemy of all righteousness, wilt thou not cease to pervert the right ways of the Lord? See, anong trabaho nila? Pinipervert nila, binabaluktot nila ang ways of the Lord. Ano ang karakteristik nila? Satil. Anong satil? Matuso. And all mischief. Anong mischief? Kasinungalingan. Thou child of the devil. Tingnan mo kung mag-pronounce yung mga alagad, parangkahan. Wala nang tinatago. Thou child of the devil. Thou enemy of all righteousness. Kaaway ka ng lahat ng katuwiran. Wilt thou not cease to pervert? Hindi ka ba maghinto na iyong baluktutin ang right ways of the Lord? Now, sa buhay mo, hindi ba nangyayari yan sa buhay mo? Na pinipervert ng diablo yung right way of the Lord, which is the Word of God? Hayaan mo lang ganon? Hayaan mo lang yan magpatuloy? Hayaan mo lang yan mag-come and go? Hayaan mo lang yan mag-on and off? Nako, sabihin ko po sa inyo, that is not the right way to guard your soul. Take the responsibility of your soul. Akuin mo yan. Bantayan mo yan ng husto. Kung gusto mong pagdating ng panahon, 100% ligtas ka. Hindi kay hanggang ngayon unsure. Wala kang sure. Hindi mo priority ang kaligtasan eh. Wala. Palpak. Sabihin mo, Pastor, narinig ko mo lagi sa announcement mo, ligtas si Ayan. Palahubog man to. Problema man tong asawa to. Magmaayo ang lawas, dikto naman na sa tandway, mag-inom-inom na na dikto. Tanaw na iyang sakit. Cause man na sa pagkapalahubog. Ang lungs na daot tungod sa inom. Mao gito iyang cause of death. Ingon nimo luwas malagi kay imong giwalihan sa pulong, naghinulsol. Nangayog pasaylo. Nya giministerihan nimo hantod hapit na mamatay, last breath imo pang giampuan. Ipalagay natin ligtas. Ligtas talaga si Ayan. Kasi the Bible says, ang makasalanan, pag yan ay nagsisi at namatay, hindi na nagawa yung nagawa niyang kasalanan, hindi sa sisingilin ng Diyos sa lahat niyang nagawang kasalanan. Ay hindi mo pwedeng anuhin yan, ha? Unfair. No, that's the truth. Yan ang katotohanan. But what is the disadvantage? Anong disadvantage? Lahat ng ginagawa natin dito, may reflection yan. Kung maligtas ka man, may reflection yan. Kung marami ang iyong diniposito sa langit, hindi ka nag-aksaya ba ng panahon? Tuloy-tuloy yung pagsunod mo sa Diyos. Accumulate yung blessing mo, tatamuin mo yan doon. Hindi ko lang ma-describe kung anong tamuin ni Ayan doon sa langit. Praise the Lord. The Bible says, whosoever soweth sparingly shall reap sparingly. Hindi lang yan dito, lalo't na sa kabilang buhay. Because God is a righteous judge. He will judge us according to our works, according to our labor. Praise the Lord. Ang pinaka-the best na mag-invest sa langit. Kaya do not waste your time. Huwag kang sabihin mo, tsaka na lang ako magsisi maninood, Pastor. I-request ko yung asawa ko, i-request mo si Pastor Chito, puntahan niya ako dito kasi gusto ko nang, baka ito na yung kamatayan ko. So yung labor mo, liit lang. Maliit lang din yung kung ano ibigay ng Diyos doon sa iyo. So, mas maganda mag-invest tayo doon. Yan pinaka-the best sa lahat. I encourage you. Praise the Lord. Huwag kayong mag-asa na in the point of death ka na maghanda. No. Kung mapatal ka, tulad nung nangyari sa pamangkin ni tulad yung nangyari sa anak ni Brad Karting. Kami mismo naglibing doon sa Kapatagan.
Anong istorya? Ang babae gusto mag-abroad. Ang lalaki ayaw. Silusong lalaki. Pilit ang babae gusto mag-abroad. Dinagdagan pa ng babae yung ka-textmate niya. Nahuli ngayon ng husband. Nagpakunwari ang husband. Sabi ng husband, sige, payag na ako na mag-abroad ka. Samahan kita doon sa Santa Cruz, magkuha ng birth certificate mo. Yung pala may demonyo na yung nasa utak niya. Pagkuha sa birth certificate, nagpaharurot, humanap ng truck para salubungin. Suicide. Bihin ko sa inyo, itong muka ng tao, maskara, tanggal yan. Wakis. Pagtingin ko doon sa kabaong, dalawa sila. Grabe. Para na lang panapton ba tahi-tahi na lang ang mga pisa-pisa. Wala na mata, wala na. Ay, naku, kawawa talaga. Ang pinaka-the best na preparasyon ng ating eternal glory, eternal salvation, now. Praise the Lord. Paano yan, Pastor, if 50 years more? O di, mag-invest ka na, mag-invest within 50 years. Ang sarap niyan. Praise the Lord. Ayaw mo pa niyan. At saka kung mag-serve tayo kay Jesus, hindi kinayayamot ka. Hey, ano mang gunabot amang ko sa holy place. Mag-enjoy na unta ko sa disco. Makainom-inom ta ko red horse. Makatanaw unta ko porno. Nga nung naabot pamanggod ko, dire, ha? Are you not happy? To be in holiness and in righteousness, which is the true peace and joy. Gusto ka sa fake nga joy? Gusto ka sa fake nga pleasure? After that, putlon, maimpyerno ka? Asa manggod ang imuhang understanding? Mo lagi na, di manggod maminaw, pirmi sa pulong sa Diyos. Kaya importante masyado yan. Makinig ka lagi sa salita ng Diyos para maging wiser ka than your enemy. Ang diablo. So, ano ngayon ang ginawa ng Diyos after nagkasala ang tao? Ano ang inutos ng Diyos sa tao at yung lahi ni Satanas na serpente? Nagsabi ba ang Diyos, o sige, meron na kayong peace agreement. O sige, meron na kayong harmony. O sige, meron na kayong ugnayan. Anong sabi ni Jesus? Basahin natin. O sabi ng Diyos, wala pa si Jesus sa flesh nito. Old Testament kasi ito. Sige. Genesis 3:15. Praise the Lord. And I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed. It shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel. Yan. Ano ibig sabihin nito? Serpente representing Satan. Woman representing human. I will put enmity between you. The seed of the woman which we, human being, you have to pakan mo yung ulo ng serpente. Patayin mo si Satanas sa buhay mo. That is how God made us to do over the serpent. Hindi kayo, hinayaan mo pa yung serpent, bulong ng bulong sa'yo. Hinayaan mo yung serpente na lagi mag-ano sa'yo. Ganun-ganun ka rin, para kang kiko, naniwala ka rin. No, that is not how God made the relationship between the seed of the serpent and the seed of the woman. Tapos, pinayag ng Diyos yung karakter ng serpente. Ikaw, serpente, kakagatin mo yung heel ng binhi ng babae. Papatayin ka rin yan. Huwag mong sabihin si Satanas, hindi yan papatay sa'yo. Who told you? Patayin ka talaga niyan. Huwag niyo sabihin, hindi ka patayin yan. Patayin ka talaga ni Satanas. Wala pa namang awa yan. Sabihin ko sa inyo, pinakamasama, pinakabrutal si Satanas, sabihin ko po sa inyo. Pero anong ginagawa ng mundo? Pinupuri nila. Ginagawan pa nila ng ribulto. Pinipraise nila yung satanic, ano ngayon? Church. Tingnan natin.
Anong mangyari sa pinipraise nila? Isasama sila ng Diyos kung habang may morning pa, pag hindi yan magsisi, mga tao na yan. Isama yan talaga doon. Kaya, mag-ingat ang lahat. Huwag magpaisi-isi. Mabilis lang buhay natin. Praise the Lord. Huwag na kayong mag-isip na matagal pa tayo dito sa mundo. At lagi natin ilagay sa isip, ngayon na, babalik si Jesus. Para ang preparation nandyan. Ay kung may bukas pa, ganun din. Kung meron pang bukas, yan ang araw pagbalik. Para wala ka ng wala kang ibibigay na percentage na magkumpiyansa ka pa, mag-isi-isi ka pa. Huwag. See? Enmity. I will put enmity between thee and the woman, between thy seed, the seed of the serpent, the devil, and the seed of the woman. The seed of the woman, it will bruise your head. Yan ang gawin natin sa kanya. At siya naman, kakagatin niya yung ating heel. Alam mo na, may venom yan eh. Dami na kayang namatay na kinagat ng banakon. Oh, that is the description of Satan. Patayin ka talaga niyan. Kaluluwa, lalot na. Kaya, don't ever be a friend of Satan. Neither be kind to him, nor be a follower of him. No. Hate Satan. Hate Satan, resist the devil. Kung sa Diyos naman, submit and obey God. Yan ang ginawa ni Jesus dito sa mundong ito. Praise the Lord. I am warning everybody by the word of God in the name of our Lord Jesus. Huwag nyo talagang tagal-tagalin. Isettle na ninyo ang inyong buhay sa harapan ng Diyos. Hindi natin alam kailan tayo kukunin ng Panginoong Diyos. Tingnan natin ano ang magiging sitwasyon ng mundong ito. Basa Matthew 13:38. Praise the Lord. The field is the world, the good seed are the children of the kingdom, but the tares are the children of the wicked one. Yan. Dalawang klaseng uri ng tao sa mundong ito. Merong good seed, meron ding children of the wicked. Ang good seed, these are the righteous and obedient to God. The tares, these are the wicked. Oh. So, ang nabubuhay sa sanglibotang ito, the disobedient and the obedient children. Pag yan ay hindi mo hininto sa buhay mo as being disobedient, hindi ka nag-shift ng rota mo, papunta ka ng dapat obedience. Pag madatnan ka ng kamatayan, kahit pa ilang bersikulo pang ilagay sa lungon, kahit ilang pastor pang mag-preach, kahit ilan pang leader na magsabi ligtas ka, pag ikaw ay sa totoo lang, diyan ka namatay, nakot ka sa disobedience. Walang amount of preachers na makaligtas sa iyo. Wala. They are not liable for your salvation. They are not the responsible of it. Ikaw mismo. Kaya, may tares, which is the children of the wicked, meron ding good seed. Ito yung mga obedient people of God. Basa pa, John 6:70. Praise the Lord. Jesus answered them, "Have not I chosen you 12, and one of you is a devil?" Yan. Grabe, no? Prangka. Nandoon pa naman yung tao na sinabihan niya. Confirmed yun. 12 kayo na pinili ko, pero isa sa inyo ay diablo. Bakit? Ito si Judas Iscariot. He made a action against to Jesus. He delivered him into the hand of his enemy through betrayal. Gibetray niya si Jesus. Sabi nga ni Jesus, kahit hindi mo yang gawin sa akin, what is written for me to be fulfilled, it will fulfill. Pero dahil sa ginawa mo sa akin, pinaboran mo yung kaaway ko.
Sino palang kaaway ni Jesus? Si Satanas. Mas mabuti pa sana hindi ka na ipinanganak sa sanglibutang ito. Kung yan man lang gagawin mo sa akin. O the same words we can hear from Jesus. Kung maimpyerno man lang tayo, wag na lang sana tayo naging tao. Because He knows what to be in that place. Prangka si Jesus, hindi yan tinatakot tayo. Bakit kailangan pa tayo takutin? Kaya it's up to you. It's up to me whether we make Jesus powerful, we make Jesus, His truth as effective for our salvation. Nasa atin yan. But if you do not believe Him, if you do not make that His truth is the only truth that can save you, baliwalain mo. Anyway, ikaw man din ang aani niya. Ganun po. Tingnan mo, pahamak si Judas Iscariot. Basa pa sa Old Testament, 1 John 3:12. Praise the Lord. Not as Cain, who was of that wicked one, and slew his brother. And wherefore slew he him? Because his own works were evil, and his brother's righteous. Yan. Bakit pinatay ni Cain si Abel? Dahil si Cain ay gumawa ng masama. At ito naman si Abel ay gumawa ng katuwiran. Anong masama ang ginawa ni Cain? Yung offering niya hindi tinanggap ng Diyos. Bakit? Tatanggapin ba ng Diyos? Kung mabuti ang ginawa mo? Tatanggapin ba ng Diyos? If you have done that is good, tatanggapin ng Diyos yan. But if you do, which is not good or evil, i-refuse yan ng Diyos. So the offering of Cain was refused. Bakit? Nire-render niya ito not in an appropriate way. So ikaw nag-serve ka sa Diyos, hindi appropriate yung Ano appropriate? Hindi ba nararapat yung pinapakita mo? Balik-balik ka sa kasalanan, hindi mo ino-honor ang Diyos, hindi mo siya ino-obey, mas malaki yung paniwala mo sa dyablo. O di evil yan, hindi ka talaga i-accept. Ay ito ngayon si Abel. Accepted yung offering niya. Because righteousness ang kanyang ipinakita sa Diyos. He obeyed God. He honored God. Praise the Lord. Ganon yan. Hindi na, minsan ang Bible, ganon lang ginawa nila para masyado lang brief, short masyado. Pero pag natin yan, maliwanag yan eh. Evil ang ginawa ni Cain, kaya hindi tinanggap. Righteousness ang ginawa ni Abel, kaya tinanggap. So ang ginawa ngayon ni Cain, nainggit siya kay Abel, pinatay niya. Now, was Cain more blessed than Abel because Cain killed his brother Abel? No. Whether we like it or not, mamamatay man tayo lahat sa physical. Ang pinaka-credible, terrible, ang kamatayan ng kaluluwa. If the offering of Abel was accepted, so meaning to say, his soul shall be accepted also. If our works are not being accepted based on the scripture, di rin na matanggap yung kaluluwa natin. Ganun yan. Maliwanag yan. Kaya gawin natin what is acceptable in the eyes of God. Praise the Lord. So anong gawin natin ngayon? Basa James 4:7. Praise the Lord. Submit yourselves therefore to God. Resist the devil and he will flee from you. Yan. Submit ka na sa Diyos. Anong submit? Yes, Lord. Basta, alam mo, nung una, meron akong mga barkada noon na napasok ng isang reliyon. Born again daw yan. Ang grupo na tawag sa kanila, basta ikaw, Lord. Bakit ginawa nila yung parang code, password ba? Basta ikaw, Lord. Yan ang nila, grupo nila. So bakit tinuro yun ng leader nila? Basta ikaw, Lord, hindi ako kukontra. Basta ikaw, Lord. Susunod ako, basta ikaw, Lord. Maniwala ako, basta ikaw, Lord.
Kontento ako. Submit ka ba? Praise the Lord. Hindi kung ano yung kautusan ng Diyos, katuwiran ng Diyos, kabanalan ng Diyos. Ayaw mo pang mag-submit, ayaw mo pang magsunod. Huwag mong gawin yan. Submit ka talaga. Tapos kung si Satanas ang susulsol, you have the right to resist. I-resist mo yan. Hindi pwede hindi mo yan i-resist. Papatayin ka niyan. Apakan mo yung ulo niya, basagin mo ng husto. Yan ang sinabi ng Diyos. Praise the Lord. Bruise his head. Patayin mo talaga ang diablo na wala na siyang kapangyarihan na mag-pervert ng katotohanan, pervert ng judgment ng Diyos. Focus ka. Lagi ba tayong mag-reset sa truth of God? Reset, reset, reset. Strengthen, strengthen. Verify, verify. Search, search. Meditate, meditate. Apply, apply. Ganun, focus tayo dyan. Huwag tayo mawala dyan. Para kahit ano pa man ang mga deception ng diablo, hindi yan makaano sa atin. Maka-deceive. Last verse, James 4:8. Praise the Lord. Draw nigh to God, and He will draw nigh to you. Cleanse your hands, ye sinners, and purify your hearts, ye double-minded. Yan. Lumapit na kayo sa Diyos. Magpalapit na kayo sa Kanya. Lalapit din siya sa iyo. Hindi siya magpalayo. Lalapit ka sa Kanya, hindi siya magpalayo. Lalapit din siya sa iyo. Cleanse your hands. Maglinis na kayo ng mga kamay ninyo. Kayo na mga makasalanan, kayo mga lumalapastangan. Linisin nyo na yung puso ninyo. Kayo na mga double-minded. Ano yung double-minded? Hindi ka konbinsado. Tama kaya yun? Totoo kaya yun? May ginagawa ba ya akong bawal? May ginagawa ba ya akong salungat? May ginagawa ba ya akong kontra? Tama kaya yung salita ng Diyos? Nag-double-minded ka pa? Hindi ka na lang magsabi, Lord, sorry, forgive me, I acknowledge my sin, and I will not do it again. What you want me to do, I will do it. Yun na lang dapat. Submit ka na. Praise the Lord. Huwag ka na mag-double-minded. Anong cause ng double-minded? Your heart is not pure. What do you mean of pure? Without any foreign matter. What is foreign matter? The lie of Satan. If your heart is pure, walang kasinungalingan, lahat ng sinasabi ng salita ng Diyos, wala kang doubt. Kasi walang magkukontra eh. Walang mag-oppose sa isip mo. You always agree with the Word of God, with the truth of God. Pero if your heart is not pure, merong foreign matter, merong nakahalo na sinungaling ni Satanas. May mag-oppose, so magda-double-minded ka. Yan ba ang uri na Christian life mo? Double-minded? Mag-purify ka na. Huwag mong ipahintulot, magpatuloy yan. Kaya, ang impluensya na nandito sa lupa, galing sa langit. Kanino ka magpapa-impluensya? Doon ba kay Lucifer, na nag-impluensya kay Adam and Eve, and disobedience, ang kanilang ginawa? O doon ka ba kay Jesus, galing sa langit, as Son of God, na nagpakatawan tao, true obedience? Doon ka ba kay Jesus? Pili ka ngayon. So lahat ng mga unsettled sin, isettle nyo na yan habang umaga pa, habang morning pa, because God can renew His mercy to you. Praise the Lord. Huwag mong sayangin ang pagkakataon. Tapos, invest. The most investment that we could do sa buhay natin, invest in heaven. Huwag mong panghinayangan ang oras at time mo na nasa kabanalan ka at katuwiran ka. At forget yung mga kalayawan sa mundo na nagpapasaya sa laman na biglang maputol at ang kabila niyan, kapahamakan. So, to God be the glory, lahat maging sound mind, maging sober, maging vigilant. Nobody will take the responsibility kung maimpyerno ka. Sarili lang natin. Kaya, be responsible of your own soul.
Amen? Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat.